Ikalabindalawang kabanata ng Wanted Caregiver. Hindi kayang ilarawan ni Weng ang naramdaman niya pagkarinig yun. Basta ang alam niya, nanlamig ang buo niyang katawan at tila ibig niyang mamatay na. Right there and then. Awang-awa sa kanya si Noreen na wala talagang ideya kung bakit nag-decide ng ganoon si Neil. Sabi ni Noreen, "Don't lose heart, Rowena. I'm on your side." Namigat sa luha ang mga mata ni Weng pero karaka niyang pinalis iyon ng likod ng kanyang palad. "I'm sorry, Anya." "It's my brother who will be sorry," sagot ni Noreen. "You're doing a great job with the kids. At first, I thought you'd be a lousy nanny. That was why I was unfriendly with you then. And I apologize for that, Rowena. I was wrong." Totoo ang sinabi ni Noreen. Kasundo si Weng ng mga bata. Kapwa malambing ang dalawa sa kanya at palagay na mabuti ang loob. Parang napakatagal na niya itong mga alaga. In fact, dugtong ni Noreen, he's got a bargain in you. Not only do you look after Kim and Jason very well, you're also the unofficial housekeeper and tutor. Kusang umayaw si Maureen sa part-time job sa Mortimer residence. Wala naman siyang gagawin. Nagawa na iyong lahat ni Weng. At sabi ni Weng sa sarili, may isa pa siyang naging papel sa buhay ni Neil. Patuloy ni Noreen, "That's why I can't understand my brother's decision. He wouldn't tell me why. He says he cannot say yet for the moment. It's just important, he said, to find a Filipino caregiver or a nanny for the kids." Hinalo-halo ni Weng ang kanyang coffee. Wala na siyang intensyong inumin iyon. Ang totoo, parang wala na siyang intensyong huminga pa. What for? Ibig kumuha ni Neil ng ibang mag-aalaga sa mga anak nito. At ano ba ang ibig sabihin yon kundi ayaw na siya nitong makita o tumira sa bahay nilang mag-aama. Have you any idea, Rowena, why Neil wanted to replace you? Tanong ni Noreen. Umiling si Weng. Pwede ba niyang aminin ang namamagitan sa kanila ni Neil? At malamang, sa loob-loob niya, iyon ang dahilan kaya ibig na siya nitong dispatchahin. "Would you like me to try and find another job for you?" Alok ni Noreen kay Weng. Tumingin lang si Weng kay Noreen, blankly. "So you don't have to go back to the Philippines," sabi uli ni Noreen. "I know you're after the money you will earn here in Canada. That's why you applied as a caregiver." Noreen, simula ni Weng, "I admit that the salary Neil is paying me is so much more than what I used to make as municipal hall employee in my country. But it wasn't the money that lured me to Canada." Nagtaka si Noreen. Itinanong nito kung ano ang tunay niyang dahilan. And dagdag ni Noreen, "Don't tell me you chose to apply here as caregiver so that you would be near Jeff." Bahagyang natigilan si Weng.
Malayong malayo si Jeff sa isip niya ng mga sandaling iyon. Parang nakalimutan na nga niya ito. That, by the way, sabi uli ni Noreen, was what Jeff told Neil when he asked my brother if he would sponsor your work visa here in Alberta. Jeff said that since he could not yet sponsor you as conjugal partner, maybe Neil would like to hire you as nanny for the kids. I am not Jeff's girl, Noreen, sabi ni Weng. I believe you, sabi ni Noreen. I saw your distasted Rowena when he hugged you and kissed you at the airport. Inubos muna ni Noreen ang kanyang coffee at sabi niya uli, but tell me, if it's not for Jeff or for the money, then why work as caregiver here? Hindi nagdalawang isip si Weng na ipagtapat ang lahat. Mula sa panghaharas sa kanya ng boss sa munisipyo hanggang sa pag-entra ni Jeff sa buhay niya. Hindi ikinaila ni Weng na noong ilabas siya ni Jeff sa dinner, natanto niyang malabo niya itong mahalin. I am sorry for Jeff that it turned out that way, sabi pa ni Weng. But I really cannot make myself like him, if only as gratitude to his having found me a job here. Sabi ni Noreen, don't be sorry for that creep. You don't know him at all. He's not exactly a nice man. Kahit hindi in-encourage ni Weng si Noreen, nagkwento na ito ng husto tungkol kay Jeff. Ani Noreen, babaero ang bayaw na iyon ni Neil. Kaya raw ito diniborsyo ng dalawang ex-wives ay dahil doon. At may kaso raw si Jeff kaya hindi ito pwedeng mag-sponsor pa Canada ng fiancé o kahit ng conjugal partner. Nagimbal si Weng. A court case? Aniya. Tumango si Noreen. Sinabing inireklamo raw si Jeff ng ex-wife dahil sa hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak nila. Sa Canada, kapag ayaw mag-support ang esposo sa mga anak, mawawalan din iyon ng pribilehiyong mag-sponsor ng kahit sinong papasok sa bansa. Napailing si Weng. Aniya, I have no idea about that. Of course, bulalas ni Noreen. Jeff wouldn't tell you that. No wonder. You don't like him at all, sabi ni Weng. I also disapprove of Jeff's sister, Pamela, Neil's ex-wife. Dugtong ni Noreen. At nagkwento na ito. Sinabing 5 taon ang tandaan ni Pamela kay Neil na nang magkilala ang dalawa, single mother ito. Nabigla si Weng. Aniya, you mean Jason is not a biological child of Neil and his ex-wife? Right, sagot ni Noreen. Jason's from Pamela's previous relationship, unmarried. But Neil is such a kind and generous person. He adopted Jason and has always treated him as a real son. But did you know why Neil divorced her? Siyempre, hindi iyon alam ni Weng. Ikinwento ni Noreen na wala pang 1 taong gulang si Kim ng manlalaki si Pamela. Napabayaan daw nito ang mga anak dahil doon.
Mabuti na lang daw, nalaman agad iyon ni Neil na hindi nag-aasikaso ng mga anak si Pamela. Kinausap daw siya nito ng esposa. Gusto na raw nitong mag-divorce. Pumayag si Neil pero iginiit daw nito kay Pamela na kanya ang custody ni Kim at Jason. Naturally, dugtong ni Noreen, Pamela loved that. Where else would you find a mother who would readily give custody of her two young kids? And Neil has been so very good to both Kim and Jason. Nakatingin si Weng sa dalawang naglalaro sa playground. Aniya, they're lucky to have Neil for their dad. Until now, of course, sabi ni Noreen. When he told me over the phone that he'd like to advertise for a new caregiver, I don't think my brother is acting sensibly. Neil could not find a more compatible nanny for Kim and Jason. You're beginning to become more of a mom to them. Hindi na narinig ni Weng ang huling sinabi ng kausap. Pagkakita ni Weng na natumba si Kim, maagap na tumindig ang dalaga at patakbong pumunta sa playground para alamin kung nasaktan ang bata. Napangiti si Noreen. Talagang tunay sa loob-loob nito ang concern ng Pinay na caregiver sa mga pamangkin. Pero dagling naglaho ang ngiti ni Noreen nang maalala na naman ang kung anong kabaliwang pumasok sa utak ng kapatid. Pawang walang imik ang apat sa pag-uwi. Hindi katakataka. Napagod ng husto sina Kim at Jason sa paglalaro at kapwa napaidlip habang daan. At hindi rin dapat pagtakhan ang hindi pagkibo ni Weng at Noreen. Parehong abala ang isip nila. Si Noreen kung paano matutulungan si Weng. Si Weng kung paano makakaya ng kanyang puso na mapalayo ng tuluyan kay Neil. Pagdating sa bahay, Noreen just dropped them off. Sabi ni Noreen, I'm going out with Brian, my fiancé, for dinner tonight so I can't stay. That's okay, Noreen, sagot ni Weng. I can manage. Thanks for taking us out to the mall. The kids had a great time. Humalik ang dalawang bata sa tiya at nagpasalamat din. Halatang ready for bed na sina Kim at Jason sa sobrang pagod at antok. May pahabol si Weng kay Noreen. Aniya rito. Enjoy yourself with Brian. Nakangiti, sagot ni Noreen. Oh, I will. That's for sure. At nakaseryosong dagdag ni Noreen. Cheer up, Rowena. I'll think of something, okay? Thanks, sagot ni Weng. Nakumbinse ni Weng na mag-dinner muna kahit konti ang mga bata bago mahiga. Pagkaraan, inasistihan niya ang mga ito para mag-prepare for bedtime. Nang nakatak-in na sa kani-kanilang kama ang dalawa, tumunog ang telepono. Overseas call. Grabe ang saya ni Weng nang marinig ang tinig sa kabilang linya. Ang ate Sally niya iyon, calling from Italy. May 20 minutes ding nag-usap ang magkapatid. At may solusyon na si Weng para sa problema ni Neil sa kanya. Pero may naisip na rin si Noreen para manatili si Weng
sa pagiging caregiver ng mga pamangkin niya. Sinabi niya iyon sa kanyang kasalo sa dinner kay Brian. Nasa paboritong restaurant ang pareha. Natatawang umiling kay Noreen ang fiancé niya. Nito, that could possibly work there, even if it smacks of emotional blackmail. I have to put some sense into my brother's head. Never mind if it's some form of blackmail, sabi ni Noreen. I'm after the kids' welfare. Lalong tumawa si Brian. Nito, oh no, not exactly. You're also being selfish. You wanted that girl, Rowena, to look after Kim and Jason on a long-term basis so you could breathe easy. I guess so, sang-ayon ni Noreen. But I do love the kids as if they're my own, Brian. And I saw how Rowena cares for them. She is so genuine. And the kids adore her. No way should Neil replace her. Well, sabi ni Brian, when are you going to put in motion your so-called solution to Rowena's dilemma? Soon, Brian. Very, very soon. Matiwalang sagot ni Noreen. May solusyon na si Weng. Katulong ang ate Sally niyang nasa Italy sa kinakaharap na hapdi sa puso dahil kay Neil. At may solusyon na rin si Noreen na panagot sa dilema ng Pinay caregiver. Aling solusyon ang lulutas sa problemang ito ni Weng? Malapit nang magwakas ang love confession na ito ng caregiver na si Weng. Abangan.